Sup guys? Welcome na sa akong bagong video karon. Ug ana ako karon para i-discuss ug explain kaninyo kung unsa man na ang graph ug unsaon siya pag-implement sa atong Java code. So, first things first, what is graph? A graph is a pictorial representation of a set of objects where some pairs of objects are connected by links. The interconnected objects are represented by points termed as vertices, and the links that connect the vertices are called edges. Sa kaning graph na to, daw, sa Introduction to Graph Theory, ang kaning points A, B, C, D, and E na sa kaning illustration dere, ang laing term sa kaning point is vertices, in which point siya sa sa kaning graph in which na maka-intertwined or interconnected siya sa lain niya points gamit aning mga lines, or other terms sa niya is edges. Kaning edges kay mao na siya ni connect sa from one vertex to the other. For example is sa C vertex na to, ni-connect siya sa D. A o sa A. Naka-intertwine siya sa vertex A and vertex D. Then kani nga nasa illustration ay kaning image nga nasa atong atubangan is tawag siya nga undirected graph. Kay ang kaning edges, ang mga edges niya or kaning lines niya nga nakakuan kay wala siya arrow, in which nga bidirectional ang iyang connection. Kay wala man gi specific kung arrow ganian ni kuan ning edges na to, ang matawag na is kuan directed graph. So mao na ang kuan sa atong kung unsa ang graph. So before ta mo mo sud sa atong explanation sa pag-implement sa atong code sa graph pag-explain sa atong ng Java code implementation of graph sa atong Java, first mutanaw sa atong giyon sa nato pag-code ang atong Java codes ay graph sa atong Java code.
So guys, ang nakita ninyo pag nga sa screen nako nun is a sample output sa code nga atong gi-write pa ganina. So karon magsugod na ta sa explanation of sa implementation of graph sa atong Java code. In which nga kaning nasa inyong screen sa atong screen ron is one of the output sa kaning nga code. So let's start explanation. Magsugod jud ta sa atong main. Ang compiler na to kay magsugod jud na sa atong main. So paano taning public class graph implementation, in which nga gi-declare niya ang tong kuan sa atong class as graph implementation. Then another na sa niya public static void nga declaration para sa atong main nga nag-signify nga kaning main nga kaning kuan kay mao na siyang main method sa atong whole program. So nagdirect dapita guys kay nagamit tag scanner. So before ta magamit ani or ma-create pag-instantiate ani nga sa atong scanner, mag-una sa tag import sa atong import java.util that start or pwede sa nga scanner para ma-access ang input kuan function or capability sa atong java.util scanner para ma-use na to ang iyang input process. So once nga na-import na to kay mag-instantiate ta sa iyang scanner, then iyang name sa imong scanner equals new scanner, then system.in. So atong gi-name sa atong scanner is scanner rasan nga small lowercase s. So once nga na-establish na nato atong input para kay atong graph implementation sa atong kuan kay user friendly or user interface. So once nga na ang kaning scanner mo padayon sa atong system.out.print in which nga iyay pa-display ang string nga enter the number of sets, source and destination. Then ni-declare og int nga gi-name og numsets yan kunan sa atong scanner.nextInt. Kanin siyang numsets mo na siya mo store sa atong murag size sa atong looping or sa atong kaning ika-array na nato sa intersource vertex of destination para sa kaning for loop atong kaning highlight na to. But before nato makuha ang isang for loop sa mo instantiate siya sa atong kuan nga graph. Kaning pag-instantiate na to kay para makuha na to kay nga linked list siya. In which nga ang graph na to nga kuan nga gikunan gi-instantiate na to integer, then gipangalan na to graph, then equals new graph man na siya pag instantiate sa atong ng object nga graph para sa atong implementation sa graph sa atong Java code. Then once nga na-establish na to, nigamit din ta sa looping in which nag-use ta sa for loops. Then declare int I, then initialize og 0, then I is lesser than ang kaning numsets mao na din katong gi-declare na to nga kuan sa atong enter the sa first nga kuan kani sa atong first nga input output process sa atong program. In which nga ang numsets na to nahimong ng kuan sa atong I, in which nahimo siyang limiter, in which nga siyang goal nga para sa atong I na dapat ma-fulfill. Then once nga for example ang na-store nga value nga under sa atong numsets is 3, then mukha din ang kaning gi-highlight na to o system.out.print enter source. Mo enter din siya din yan kanon ang compiler din ni kanon ilihokon or iyang i-process. Yung nga kwaon sa compiler ang int source kay i-declare man tag int source dere na kuy ganing gi-display nga enter source vertex. Then another nga sa niya declaration og variable nga int para sa atong destination nga gi-initialize sa atong scanner nga input process. Then once nga nakuha na nato ang atong values sa atong source and destination, then store na siya sa atong source nga variable of destination, nagamit din nagkuan din og graph.add new edge, nagkuan din siya og method calling which source and destination, then nagkuan og true nga value kay ang atong nagkuan ta ning true value na true nga kuan dere syntax is because sa atong public void add new edge nga method kay nagkuan siya nga boolean nga bidirectional. Kani siya bidirectional. Ari ang kaning natay boolean kay ari na to i-kuan sa kuan if ang katong vertex nga kuan is bidirectional ba siya or dili.
Like, for example, ang vertex A is only connected to vertex B, then di siya connected sa atong vertex C, in which ang nakakonect ra niya is only the vertex B. So, walay edge nga mahitabo niya, or line. So, mga first nga kuan sa atong kuan, di ba, nakuha naman ang atong kuan na source, then its destination, along sa atong kuan nga boolean bidirectional, which is true sa atong kuan, before tani ambak diri sa atong at new edge. So, if not map that contains key, kaning not map equals that contains key, it's a predefined nga method in which ang kantong contains key is mas katong sa source na to ma-contain dali sa atong key nga predefined. Then nga nagkuan sa atong kuan nga if not map is kuan sa atong kuan kung sa atong source, then if true siya magkuan din add new vertex, then ikuan ang katong kuan ang atong value sa atong source as ano to sa source na to. Then another na sa nya condition na not map that contains key destination, which is the vertex, let's say vertex 2, then mo add new vertex din siya sa destination. Then kuan siya og map that get source, then add destination. Kani siya nga kuan in which nga nag-connect ang atong source nga 1 sa atong destination nga 2, nga vertex 2. Then if bidirectional, then map that get destination, then atong destination is mo to balik sa atong source. Mana ning pag-create sa atong add new edge nga method call. Kay ang atong use nga kuan sa atong kuan man kay undirected nga graph, so ang atong kuan kay intertwined jud ang edges na to. So once nga na-fulfill na nato ang syntax diri sa atong add new edge nga method call, then ang atong compiler mabalik na sad sa atong main nga method until then balik na sad sa process, increment na sad hantod mahuman ang I na to mo yield na siya sa atong og false nga statement sa atong num sets. I mean, mo yield na siya true statement in which nga 3 is if I like 3 is lesser than 3. So false na mo yield na siya false statement. Then mahuman din na nato ang looping sa atong for loop. Then matapos na sad ang atong kuan diri. But kung wapa gani siya nahuman sa ang I na to, wapa niya na achieve ang goal nga sa num set na to, in which is 3, then mobalik na sad siya sa atong process sa pagkuha sa atong source, destination, then method calling nga add new edge. So let's say nga nahuman na achieve na sa ang I na to o ang value sa atong num sets, in which is 3. So matapos na yung for loop, then ambak din ang compiler sa atong next nga syntax sa atong code. Kani. So system.out.print, then i-print din dia ang kaning text nga adjacency list for the graph. Then di ko na din class, then graph to string. Kaning graph to string iya rin kanon ang katong kuan ang iya lagi call ang katong sa atong graph sa kuan another method call. Then so string to string. So walang tay variable nga gikuan kay kuan ra man to nga open close parenthesis. So mao ra sa Japan na tong gibuhat nga kuan sa method call. Then instantiate nga string builder equals new string builder. Kani siya nga kuan instantiation sa object or sa code kay magkuan na siya sa atong mag-store sa kuan sa atong mga like another na sad nga kuan object na mo store sa atong kuan dali sa process sa atong to string. So for tv colon map.keyset, kaning map.keyset is kuan siya kaning for tv is for naggamit ang for each nga kuan ani, in which gi-iterate na to ang atong map.keyset. Ang kaning map.keyset is kani nag-hold sa atong kuan sa atong mga vertices sa atong kuan, in which nga atong vertices nga nasa atong kuan kay ma-store sa atong v. Then i-kuan din ang builder.append v.toString, in which nga i-display sa toString na to ang katong ang kuan sa vertices sa atong kuan sa first nga vertex like 1, then ang sunod kay mga katong
then append na sad, then kaning for TW, kaning TW map.getV, kaning kuan kay nag-iterate siya sa adjacent sa atong kuan nga sa atong first nga vertex. Ang mean sa adjacent nga vertices in which mga naka-intertwine sa iya or naka-connect sa atong vertex. In which nga ang map.getV mapunta ang sa W i-declare nga W, then i-print din siya sa atong builder append sa atong kuan nga kaning instantiate nga builder nga kuan object, then naggamit tag append to display ang mga kuan, then append na sad og spaces taga kuan sa atong kuan, so that nga before nga mag kuan sa next nga w.to string, then na spaces dili sila magsikip. Then builder at append n \n is to kuan nga sa cursor nga nahuman na ning ating kuan kay mo ambak din ang atong next cursor sa next line or next comment. Then kaning return builder to string is to kuan ipabalik ang atong mga na-display mga value balik sa atong string, or to put it simply, nagkuan nga magpabalik sa atong kuan sa atong ang compiler sa atong string sa atong main method. Mao na ning gamit sa graph to string. Yan iya gipakuan ang atong kuan. Iya pa-display ang atong vertices na nasa atong graph, then kilid niya is mga adjacent nga vertices nga naka-intertwine sa outer nga for each. Then after that kay nag-call na sad og lain nga method in which count vertices. So kaning count vertices nag-call naman siya kuan sa atong next atong adjacency nga kuan sa atong mga vertex. So mo dito din ang kuan ang compiler sa atong mo call sa aning kaning kuan, kaning method call nga gipanganlan og count vertices. So once na na-call na siya, mo kuan din og kuan nga system.println total number of vertices, then mo kuan din ang map key set nga kuan, then size. So kani siya nga kuan is iya ra ni gikuan ang katong iyang kuan sa size sa atong kuan sa mga vertices nga na-store sa atong linked list. Then so ang vertices nga na-store sa atong kuan kay kuan man totally na 4 ka vertices. So kay 1 nag-consist man nato atong example ng vertices kay of 1, 2, 3 ug 4. So ang ma-print niya kay total number of vertices is map key 4 mo kuan din og 4. So once nga nahuman ang public og kuan ang compiler aning dapita is mobalik na siya sa atong main kung asa siya na-call dapit. Then manaman ang kaning count vertices na to, continue ang atong compiler sa atong count edges, in which nga nag-store ang atong count edges og boolean nga value nga true. So maning public sa ang atong kuan sa atong kuan code sa syntax sa atong method call nga count edges, in which nga nagkuan og declare nga boolean then by direction. Ginganlan natong ang atong boolean nga kuan is of as by direction. Then int count equals 0 for each v is map key set, in which nga ang kuan sa atong key set is the kuan sa atong kuan ng size sa atong vertices, then ma-store din sa v, then count plus equals so for example aning kay count plus kuan sa atong so 1 plus 0 is 1, so antod maabot ang kuan sa atong vertices og 4. Then if by direction, then count equals count divided by 2. So iya ang count na to kay divide og 2 para makuan ang sa atong kuan kung pila ka edges, count sa edges ang naa sa each vertices sa atong graph. So mo print din once nga na kuan na ning by direction na to,
mo continue din ang atong kuan sa system print total number of edges. Then plus count mo to mo goes on 3 kay 3 ang kuan naman niya kuan ang 1 naman ang nahimong vertices ang kuan nga kuan naka-connect sa kuan. So ang 1 ang kuan, then each edges kay kuan na nag-connect sila pero sa 1 na sila nag-connect. So di sila nag-connect sa intertwine sa line nga kuan. Mo to 3 ka vertices 3 ka edges ang nakuan nasa na total number of edges sa atong graph. So once nga nahuman na ning count edges, balik na sa sa atong main. Kay manaman og store niyan na print na display naman sa to. Good for display naman to kay na kuan naman niya. Fulfill naman sa code. Then after that is sunod kay pag display na sa daning syntax sa atong system.out.print nga enter vertices to check for an edge separated by space. Then nag-declare og int variable nga check source equals scanner.nextInt para in which nga ang gi-input nga kuan sa user kay ma-store diri sa atong variable nga check source. Same sad sa kaning check destination in which ang katong gi-input nga destination sa atong user is kuan sa atong ma-store sa atong check destination. Then after na nakuha ang atong check source o check destination, mo continue din sa atong compiler sa graph.contains edge. Iya din ni equal then dadon niya ang kaning mga mga variable nga check ay value sa variable sa atong check source o check destination. So once nga na-call siya, mo to din ta sa contain edge. Contain edge. So mao na ning kuan sa to sa syntax sa atong contains edge nga method call. Then kaning TS then TD, ang TD signifies nga gi-declare na to ang atong kuan as graph, S as source, then D as our destination. Then nagkuan na sad og conditional statement if map.get S that contains D, then kung if kuan daw katong get S ang source na to is contain ba or nag-connect ba sa atong D sa atong destination. If it's true daw, iya din execute ang kaning syntax. Which nga system.out.println the graph has an edge between nga nagsignifies nga ang source na to destination, for example ang 1 then ang destination is 3, then mao na yung muguas the graph has an edge between 1 and 3 mao na muguas. But if ang atong kuan is wala nagkuan destination na to nga or source na to is wala sa graph, so kani ang execute sa atong compiler. System.out.print there is no edge between or no link daw sa atong source o sa atong destination, whether sa atong source o destination or both. Then once nga nakakuha na sa compiler kung asa ang kuan na if kuan ba siya, kung na ba siya edge o contains edge or wala, once nga na fulfill na ni nga kuan na syntax ay nga code ay sa atong method call, mubalik din nasadta sa atong main. So mana naman ning graph contains aray na sa second to the last na tong nakuan, in which nga nagkuan na sad og another nga ipa-display ang atong compiler og intervertex check if it is present. Then another na sad nga variable nga gi-declare og int nga check vertex, then initialize sa atong scanner para kuan sa atong scanner. In which nga if ang user is mo input or mo enter og value, kuan din sa atong check vertex. Then once nga na-contain nag value ang atong check vertex ug nang enter ang atong user sa atong enter vertex to check if it is present, then katong value sa check vertex itawag din sa ang atong graph that contains vertex ang kaning method call na contains vertex while nagda sa atong value sa variable nga check vertex. So magto din ta sa atong contains vertex. Mani in which nga i-declare sa atong T then as graph sa atong graph, then S na variable to substitute atong nga check vertex. Then if map that contains keys S, if if ang map sa atong nag contain sa source
or katong nga particular nga source kay naa ba sa atong graph. Then kung naa gani siya, if true gani atong statement, then system iya then execute ang kaning nga syntax or kaning nga syntax. System.out.print the graph contains nga let's say 1 as a vertex. If not kani, like ang gi-input sa user is 5, in which nga sa atong sample nga sa atong output, in which nga ang vertex kay 1 2 3 4 naman, then ang 5 ang gikuan sa user, then mao ni ang i-input sa atong i-display sa atong compiler. The graph does not contain 5 as a vertex. Then once nga na-fulfill na ni, mubalik din ang atong compiler sa main, then scanner close, kani siya kay iya ra niya gikuan ang nga kaan, close ang kaan nga nang as kaning nga datapita kay dili na pas ani nga kaan sa scanner.close is dili na magkuan ang atong input process. So let's try daw sa input sa atong kaan output. So ang atong, let's say atong kaan, enter the number of sets, kay let's say 3 sets atong himuon, then enter source. So same source is 1, then destination is 2, then source Japon kay 1, then 3, 1, and 4. As sa ato makita, ang adjacently list for the graph, ang intertwined ra sa kuan is sa atong vertex kay 2, 3, 4. While ang kuan other vertices kay 1 ra lang ang ilang kuan. So it means nga ang vertex 1 intertwined sa lain nga vertex sa graph. So other than what sa vertex 1, wala na edges or wala na line na nagka-intertwine. Only sa 1 ra sila nga vertex. Then total number of vertices, as sa ato makita, ang vertices nga naa sa atong kuan graph is total of 4. So mo to ni kuan ang ni-display diyan to ang 4. Then total number of edges, so ang vertex 1 naman ang naka-intertwine sa other 3 nga vertex. So ang ipakita lang nga kuan edges is 3 kay tulo ra man ang naka-connect, then kato silang tulo kay naka-connect sa usa ra ka vertex which is 1. So kaning dapita nag-ask ang kuan ang program to enter vertices to check for an edge. Let's say nga ni kuan tag source na to kay 1, then destination is let's say 4. Then mo display din ang kuan program na graph has an edge between 1 and 4. Kay true man nga ang 1 kay naka-intertwine sa 4. Then vice versa. Then enter vertex to check if it is present. So let's say mo input ta as user nga 5 ay vertex nga wala sa atong graph. Let's say mo input tag 5. Then kabaw na dayon ta nga ang kuan kay the graph does not contains 5 as a vertex, kay kabaw na ta nga ang vertex nga nasa atong graph is values 1 2 3 4. So wala may 5 nga naka-kuan nga naka-declare or na present. So wala joy kuan sa ang compiler nga kuan. So mo to notif nga the graph does not contain 5 as a vertex. So mo na to ang overall sa atong explanation o discussion about sa implementation sa graphs sa atong Java code. So if naganahan mo sa akong video, I hope na you like it and share it so that everybody can learn. So bye.